So, nagbabala ka na rin bang gumawa ng sarili mong channel? Or bago ka pa lang dito sa YouTube? So, for today's video, i-share ko sa inyo itong tatlong application na siguradong makakatulong sa inyo para lumaki yung inyong mga channel. Kaya panoorin niyo po ito hanggang sa dulo para malaman niyo kung ano ba itong mga application na to at kung ano po yung mga gamit nito. So, by the way, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, di na pong kalimutan na mag-subscribe at i-click po yung notification bell para lagi kang ma-notify kapag meron tayong mga panibagong updates. At kung sakaling meron po kayong natutunan dito sa share ko sa inyo ngayon na video, di mo pong kalimutan na i-like yung ating video at mag-iwan ka rin ng comments sa ating comment section. Pag-upload ng mga video, hindi pwedeng basta mag-upload lang tayo, no? After nating mag-record ng video, upload na agad sa YouTube. So, wag ganun guys. Mag-effort din tayo na pagandahin yung ating video. Honestly ako, hanggang ngayon, kapang-kapa pa rin pagandahin itong aking mga video na ginagawa, no? So, parang nagle-learn pa rin ako hanggang ngayon kasi hindi talaga ako ganun kagaling mag-edit, magpaganda ng video. So, para magawa natin pagandahin yung ating video, then kailangan po natin dito ng video editor. So, yan po yung unang-unang application na kailangan meron kayo dahil ito lang naman yung mag-i-edit ng video nyo. Ito yung magpapaganda ng quality ng video nyo. So, yung mga hindi na kailangan na scene or hindi na kailangan na part is pwede nyo i-cut, i-delete. At kung merong kulang, pwede nyo idagdag gamit yung mga video editor. So, dito nga, pwede mo rin po siyang dagdagan ng mga effects. So, mas maganda yung quality ng video nyo, mas marami yung manonood. So, make sure na bago kayo mag-upload ng inyong video, pagandahin nyo naman, no? Kasi, minsan kasi, kahit maganda yung content natin, pero yung paggawa ng video is hindi ganun kaganda, mataas yung chance na hindi yan tatapusin ng mga viewers. Minsan, i-skip lang nila yan, or minsan kapag nakita nila na napaka-boring ng isang video, wala pang 1 minuto, skip na nila yan. Kaya, mas maigi na talagang gawan nyo rin ng paraan para gumanda rin yung inyong mga video. So, dito guys, yung may suggest ko sa inyo ng mga video editor ay itong si CapCut at itong si KineMaster. So, ito lang naman yung mga nagamit ko, no? So, I don't know kung meron kayong mga ibang application dyan na ginagamit sa pag-edit ng video. So, kung meron man, i-comment nyo naman dyan sa ating comment section para masubukan ko rin, no? Malay natin, mas maganda pa yung ginagamit nyo kaysa itong mga ginagamit ko, di ba? So, yun, dapat meron kayong video editor. So, pangalawang application, so since meron kang video editor, so dapat meron ka rin thumbnail editor. Hindi nyo pa alam kung ano itong thumbnail. Ito po yung parang cover ng video natin. Katulad nito, ayan, ito yung thumbnail. Ayan, so pwede nyo itong gawin gamit yung mga thumbnail editor or mga photo editor. Ayan, so ito yung mga unang-unang talaga makikita ng mga viewer. So alam niyo ba na yung thumbnail ay isa sa mga nagpapahook sa mga viewers para i-click yung inyong mga video para panoorin nila. So may mga content creator na ginagawa nilang clickbait yung kanilang thumbnail para pagtingin pa lang ng viewer, i-click na nila agad yan. So may mga ganon kasi nga yung thumbnail ang unang-unang makikita ng mga viewers. Kaya dapat clickable yung inyong ginagawang thumbnail. Dapat catchy talaga sa mga viewers. Yung pagkatingin pa lang nila, so i-click na nila agad kasi nagpo-hook agad sila. Parang gano'n, no? So dito guys, yung ma-recommend ko naman sa inyo dito na application na itong si PicsArt or itong si Canva. Kasi yan lang din yung ginagamit ko. So, kung meron din kayong mga suggestions na ibang mga thumbnail editor or photo editor dyan, then i-comment nyo dyan sa ating comment section para makita din ng iba or kahit ako makita ko rin para subukan ko, no? So, yun. So, meron ka ng video editor, meron ka ng thumbnail editor, and lastly, YT Studio. So, yan. Isa sa pinaka-importanting application na dapat meron ka. So, ito yung YT Studio or YouTube Studio, guys. So, kung wala ka pa nito, mag-install ka na dahil sobrang napaka-importante talaga nito. So, i-search lang dyan sa inyong mga Play Store. So, open na muna natin to. So, agad-agad makikita natin dito yung aking channel. Uy, yung sahod. Diyos ko, akala naman malaki. Okay, so yan. Dito nyo makikita yung mga analytics nyo.
dito nyo rin pwedeng i-edit yung inyong mga ginawang video. So, hindi yung video talaga yung na-i-edit, pero yung mga, halimbawa yan, i-click natin yan. Pwede natin dito i-edit yung mga nilagay natin sa description. So, i-click lang natin yung parang may ballpen sa taas. And then, ayan, ito yung description. So, yan, dito natin pwedeng i-edit. Kung may gusto tayong baguhin or idagdag dito sa description, magagawa natin yan gamit itong YT Studio. Okay, so kung meron kayong mga links na gustong ilagay, pwede nyong ilagay. And then, dito rin, pwede nyo ring i-edit yung visibility. Ayan, pwede nyong i-public, i-private, or unlisted. Meron din dito yung monetization kung gusto nyong i-off. Pwede rin yan, yung audience, mapapalitan nyo rin dito. Sobrang helpful talaga nito guys. At pwede rin kayong mag-add dito ng playlist or dito sa tags and shorts. Pwede rin kayong magdagdag dito ng mga tags. Okay? So, kaya talaga ako I highly recommend na gumamit kayo ng YouTube Studio. Okay? So, makikita nyo rin dito yung mga analytics nyo. So, ayan. Makikita nyo dito, guys. Okay? So, yung overview, yung content, audience, pati yung revenue, makikita nyo din dito. So, sobrang helpful nito. Pati yung comments, guys, andi dito. Makikita nyo din. Ayan. Kaya kung wala ka pa nito, mag-install ka na dahil sobrang makakatulong talaga to guys, sa inyo. Pwede nyo rin pala palitan dito guys yung inyong mga thumbnail. I-click nyo lang yan and then click mo yung ballpen sa taas and then i-click mo lang itong ballpen sa gilid. And then pwede mo nang palitan. I-click mo lang itong change para mapalitan mo yung iyong thumbnail. Okay? So kung napapangitan ka sa unang thumbnail na ginamit mo, din palitan mo siya. So ganun lang ka-easy. Easy kapag meron kang itong YouTube Studio. Kaya mag-install ka na ng YouTube Studio. Isalin na rin natin itong website guys, itong studio.youtube.com. So website lang po to, no. So dito pwede tayong maglagay ng mga end screen and tag sa ating mga video. Okay, so halimbawa mag-open tayo ng isang video, click natin yung title and then edit natin siya, no. So ito yung description ng video ko. So ayan, dito tayo mag-add ng subtitles kung gusto nyong mag-add. Okay? Ayan. So mag-upload ka dito ng file kung meron kang mga file na ginawa na or pwede kang mag-type manually. So, kung ayaw mo naman mag-subtitles, din okay lang. Kahit ako hindi ako gumagamit ng subtitles. Pero itong dalawa, itong end screen and cards, sobrang malaking tulong to guys para makaroon ka ng dagdag views, no? So, itong end screen, ayan, click natin to. So, bali dito natin ilalagay yung mga video natin na gustong mapanood ng mga viewers after nilang panoorin yung video. Okay? So, ito yung makikita sa huling part ng video natin, guys. So, pwede kang mag-add dito ng 2, pwede rin 3 or 4. Nasa inyo na yan, no? So, pag-aralan nyo rin to, guys, kasi mas gusto ni YouTube na ginagamit yung mga tools niya, yung mga features niya. Kaya gamitin nyo rin yung end screen at ito ring tags. Okay? Or card pala, cards. Ayan, click natin itong cards. So, ito namang cards, ito yung mga lumalabas guys sa mga video. So, makikita natin sa taas, katulad dito, ayan, maghanap tayo. Okay, so katulad niyan, ayan, merong cards na lumabas. So, kapag i-click to ng isang viewer, mapupunta siya sa video na to, dito sa video na nilagay natin dito sa card. So, pwede kayong mag-set dito, no, kung ano yung video na gusto nyong ilagay. Okay, so edit nyo lang to. So, malaking tulong din to guys, no? Okay, so itong mga video na nilagay natin sa card, mostly ito yung nakikita dun sa ibabang part ng video na tinitingnan ng ating mga viewers. Okay, so gamitin nyo to kasi sobrang nakakatulong din to para makadagdag ng views. At gustong-gusto rin ni YouTube na gamitin nyo yung mga features niya or yung mga tools niya. The more na isa-suggest yan ni YouTube, no? Gaganahan si YouTube kapag ginamit niyo yung kanyang mga tools and features. So, dito rin kayo sa website nito magsiset ng inyong channel, no? So, dito sa baba, makikita nyo dito yung settings. So, by now, ito lang muna guys yung i-share ko sa inyo. So, ito yung mahalagang application na dapat meron kayo kapag kakastart nyo pa lang dito sa YouTube
So, ito yung mga application na dapat meron talaga kayo guys dahil sobrang laking tulong talaga nitong mga application na to para lumaki yung iyong channel. Magkaroon kayo ng maraming views at yun, magkaroon kayo ng maraming subscribers. So, that's it for today's video. Again, kung meron kayong natutunan dito, din mo pong kalimutan na bigyan ng like itong ating video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, then mag-subscribe ka na. So, again, maraming salamat and see you in our next vlog. God bless us all.